Magandang gabi sa inyo mga tol, mga solid ka DDS. Eto sa masasabi ko sa nangyayari ngayon sa kay Senator Amy. Masyado siyang hindi niya man sabihin, alam natin na nahihirapan siya sa mga nangyayari. Siyempre, kadugo niya, kapatid niya si BBM, galit na yung mga tao sa mga nangyayari dahil nga eto sa sasawalang kibo ni PBBM. Kung ako PBBM, sana para sa akin, kung gusto mo pang makabangon sa mga nangyayari ngayon sa pangalan nyo ng mga Marcos, manindigan ka. Ikaw ang hinalal ng taong bayan, ikaw ang presidente. Manindigan ka, ikaw ang magdesisyon, hindi yung nasa ibaba mo. Hindi yung, kasi may usap-usapan na si First Lady, Mrs. mo, si Lisa ang nagdidesisyon at sa mga nangyayari, at si pinsan mong si Tambaloslos. Kung ako sa iyo, sa akin opinyon ko lang to, kung gusto mo pang yung legasiya ng tatay mo, si Ferdinand Marcos Sr., yung mga ginawa niyang legasiya nung nabubuhay pa siya, na isa sa pinakamagaling na presidente rin bukod kay Tatay Digong. Kung ako sa iyo, palitan mo yung pinsan mo diyan sa bilang speaker, yung maayos, yung nanindigan sa tama, yung gagawa ng tama. At yung misis mo, si First Lady Lisa, kausapin mo para hindi kayo tuluyang masira sa taong bayan. Ngayon, pwede pa yan, kaya mo pang ibangon habang hindi pa huli ang lahat. Pero kung tuluyan kang magsasawalang kibo, magkakagulo ang taong bayan pagka lalong lumala ito. Baka lalo kang mahirapan. Hindi ka na makabangon sa mga nangyayari na yan, mapapatalsik ka talaga dyan. Kung tutuusin, walang kasalanan ang mag-ama, si Tatay Digong at si Inday Sara. Pinupolitika lang talaga ng nasa Kongreso, lalo na yung pinsan mo, dahil nga may hangarin. Ang layo pa ng eleksyon, bakit ganyan? Bakit ang aga niyang sinira si Inday Sara? Tapos nakikipag-anib pa siya sa mga teroristang grupo na yan. Kaya sana kung para maibangon mo pa yung pangalan yung Marcos, nung una okay na sana nung tumatakbo ka at nung umupo ka, nung unang upo mo, mabangon na kayo sa taong bayan, lalo na yung napanood yung mga pelikula nung tatay mo, ninyo, pamilya nyo, talagang humanga na ang buong bayan. Pero sa mga nangyayari ngayon, iba na. Wala na, unti-unti na uli kayong lumulubog. Kaya sana kung gusto mo pang maiayos ito, manindigan ka, magsalita ka, at ikaw ang magpatakbo ng Pilipinas, hindi ng kung sino, para maayos mo pa ito. Hindi ka tuluyang mapababa dyan sa pesto, o hindi kayo tuluyang malubog na pangalan yung Marcos. Si Senator Amy, si ate mo, talagang mahirap yan para sa kanya. Kasi nagsasalita siya para sa tama, at nanunungkulan siya sa bayan para sa tama. Maayos naman sila ni Tatay Digong, ni Inday Sara, at ikaw, okay naman daw kayo. Pero paano magiging okay kung patuloy na ganyan ang nangyayari? O yung katulad niyang ICC, dapat
manindigan ka na dyan na wala na silang karapatan para usigin ang mag-ama at itong si General Bato, Senator Bato ngayon. Wala silang karapatan dyan kung talagang maninindigan ka, dahil hindi naman nila jurisdiction yung Pilipinas. Kumalas na tayo sa ICC nung panahon ng Tatay Digong. Ang kawawa ngayon, eto si ate mo, si Senator Amy, naiipit siya. Gusto niya mang magsalita, syempre, kahit papano, kadugo ka niya, kapatid ka niya, mahal ka niya. Kaya sana, mahirap kasi kahit sino naman, kapatid natin, ipagkakanuluban natin basta-basta. Hindi, syempre, mahal natin magkakapatid tayo. Pero sana manindigan ka na ikaw ang Pangulo. Palitan mo lahat ng mga nasa baba mo, lahat ng korupsyon, ng kurakot, ng kurap na mga nasa ibaba mo. Gayahin mo sa Tatay Digong. Pagka may balitang kurakot, walisin mo, palitan mo. Manindigan ka na ikaw ang Pangulo para maiayos mo pa itong mga gusot na nangyayari ngayon. Si pinsan mo, si Tambaluslos, palitan mo na yan. Dahil siya talaga ang punot dulo nito sa mga nangyayari. Aminin niya man o hindi. Aminin niyo man o hindi. Lalo pa itong yung video na nagko-cocaine ka raw, na pulboronic na sinasabi nila. Pag lumabas ito, lalo na mababaong ka na dyan sa kapangyarihan mo. Hindi ka na babangon, mahihirapan ka na pagka. Kaya dapat ayusin mo na sa ngalan ng karangalan ng tatay mo, ng tatay nyo. At alang-alang kay Senator Amy na gumagawa ng maayos na para sa bayan. Nahihirapan siya. Nahihirapan, kaawa-awa yung ate mo. Kaya sana ibangon mo ulit yung pangalan nyo bago pa mahuli ang lahat. Yun lang. At ingat tayo mga tol. Mabuhay tayong lahat. Mga lumalaban para sa tama. Yun lang. Hanggang sa susunod ulit. Ingat tayo mga tol.